Meron ng seed growers o mga seed companies na nakaka-attain ng 2.5 to 3.5 metric tons kada hektarya ng hybrid rice seed production. At nung kinumpute namin ang gastos, kapag yan ay na-process na yung binhi, dumaan na sa seed certification sa Bureau of Plant Industry, at naging hybrid rice seeds na yan, yung mga seed growers, kumikita na siya ng 120 to 130,000 pesos per hectare. Imagine, ang laki na ng difference, ang laki na ng itinaas ng income ng mga magsasaka sa seed production. Kaya isang technique yan, pakita mo sa kanila, at ma-experience nila yung seed production at sa susunod na taniman, talagang tuloy-tuloy na yan na magpuproduce ng hybrid rice seeds doon sa kanyang taniman. So malaki ang kita ng mga seed growers. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Save the date! Introducing Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centrix. Makakasama natin ang mga industry experts para tulungan tayong i-explore ang best agriculture venture para sa inyo. Okay, so andito pa rin tayo sa Vietnam at dito pa rin tayo sa tour ng Inspired Learning Tours at kasama natin si Doc Frisco Malabanan, ang resource person natin na nanggaling ng Pilipinas na expert talaga sa hybrid rice, Doc. Yep. Doc, pwede niyo ba kaming kwentuhan, Doc, yung mga achievements niyo as far as rice, hybrid rice is concerned? Magandang maiparating natin yan sa ating mga kababayan. Yung ating hybrid rice sa Pilipinas, sinimulan pa natin yan ng early 2000. At in 2002, nilaunch yung hybrid rice commercialization program ng Pilipinas. Na kung saan, ang layunin natin noon, makakreate tayo ng at least 1 million jobs sa buong bansa sa pamamagitan ng hybrid rice. Sapagkat itong hybrid rice, lalong-lalo na dun sa pagpaparami ng binhi nito, mangangailangan ka ng mga manggagawa magmula sa pagtatanim, sapagkat yung pagtatanim ng hybrid, doon sa seed production muna, magkaiba ng araw o ng date yung pagtatanim ng lalaking palay at saka babaeng palay, sapagkat kailangan na yung kanyang pamumulaklak ay magkasabay. Usually, yung babae at saka lalaking palay, hindi pareho ang haba ng kanyang maturity. So, ita-timing mo na yung pamumulaklak ng dalawang magulang ng hybrid ay magkasabay. So that kung magkasabay yan, magkakaroon ng tinatawag na pollination at kapag maganda yung pollination mo, maganda yung tinatawag na seed rate o yung mabubuong buto sa bawat uhay ng palay. Alam mo itong hybrid rice, talagang walang kaalaman pa ang ating mga kababayan noong panahon na yon. Kailangan siyempre simulan mo na i-educate natin ang mga magsasaka, ang mga technicians natin, even the LGUs and other sektor ng society para alam nila ano ba itong hybrid rice. So, ang ginawa namin, inuna namin yung training program para sa magpaparami ng binhi. So, nag-invite kami ng mga selected seed growers all over the Philippines from the selected provinces na kung saan ang mga palayan ay may patubig at doon natin uunahin itong hybrid rice technology. So, in short, nakapag-patrain kami ng maraming seed growers. Ito ay both theoretical at saka practical.
So, ginawa natin ang pagpapatraining nito sa PhilRice, sa IRI. Tapos, nag-conduct tayo ng actual na mga pamamaraan para ituro sa kanila yung tamang pamamaraan ng pagpaparami ng binhi ng hybrid rice. So, magmula sa pagpupunla, ini-experience talaga nila yan. Nagpupunla sila, tapos bubunutin ng punla, itatanim, and then later on, kailangan alisan mo ng halo yung seed production mo para puro magiging binhi mo sa pagka nag-ani. Tapos, ang mahalaga dito, maituro natin doon sa mga seed growers na dito sa hybrid, kailangan matapos magkaroon ng pamumulaklak yung hybrid rice, parentals, yung babae at lalaki, dapat alisin mo na yung halaman, yung lalaking palay, para matitira na lamang yung babaeng palay at hindi magkahalo yung binhi niya kapag nag-mature na yung butil ng babaeng palay. At yung butil na aanihin mo sa babaeng palay, yun ang tinatawag na hybrid rice. Yun na yun. Yes, yun na oo. Na kung saan, ang kagalingan nung magiging hybrid mo, mas maganda ang magiging performance sa ani, sa kalidad, sa resistance sa pests and diseases, mas magaling siya sa kesa doon sa magulang niya, doon sa babae at sa lalaking magulang ng hybrid. So yun ang prinsipyo sa hybrid rice seed production hanggang makaproduce ka ng tinatawag na F1 hybrid rice seeds. Doc, na-mention mo na dalawa yung parents, Yes, babae at lalaki, at kailangan mag-timing sila doon sa pamumulaklak para magkaroon ng pollination. Alin po ang unang tinatanim dito? Yung babae? Usually ang nauunang itanim ay yung lalaking palay. Kasi ang kalimitan niyan, mas matagal ang maturity noong lalaking palay. At kalimitan, yung difference nung pamumulaklak ng babae at saka lalaking palay, minsan merong 5 araw lang, merong 10 araw, pero the better, yung mas closer o konti lang yung difference nila sa pamumulaklak ng bawat parents ng hybrid rice. Pero sa ang kagandahan naman itong technology nito, kung inaakala mo na hindi magsasabay ang pamumulaklak ng dalawang parents, kung merong parent na sa palagay mo mahuhuli, merong mga technical solutions na ginagawa tayo doon. At yun, itinuro din natin sa mga prospective seed producer natin. Oo. Halimbawa, sa tingin mo, mauuna yung pamumulaklak ng lalaki. Anong gagawin mo para mo i-delay ang pamumulaklak ng lalaki? So, minsan ini-spray natin yan ng nitrogen fertilizer o dadagdagan natin ng abono doon sa kanyang, doon sa tanim natin na lalaking palay, something like that. So, ang daming learning experiences nung simula. Pero, habang tumatagal, habang nai-experience ng mga seed growers, natututunan nila at to cut it short, magmula nung panahon na yon hanggang ngayon ay malaki na ang ating pinagbago at marami na ang nag-i-engage into commercial hybrid rice seed production at nakakatuwa naman sapagkat yung objective natin na bigyan sila ng additional na kita, magkaroon tayo ng maraming binhi sa Pilipinas para mabawasan ang importasyon ng hybrid, ay nangyayari na. Alam mo ba, nung magsimula ang Hybrid Rice Commercialization Program, mahigit lamang 3,000 hectares ang ating natataniman ng hybrid at tinarget natin muna yan sa around 16 na probinsya sa buong Pilipinas. Kumbaga naging techno-demo muna yon, showcase, para makita ng mga magsasaka kung ano ba itong hybrid rice na ito. So, after 3,000 hectares na mahigit, habang tumagal ang panahon at tuloy-tuloy ang pagpursigi ng private sector at ng government, both DA and the local government units, noong 2019, nabigyan ng sapat na suporta ang hybrid rice program sa panahon ni Secretary Dar at na-attain na natin yung 1 million hectares ng lupain o yung mga irrigated areas na makakapagtanim ng hybrid rice. And then, yun nga, na-attain natin yung 1 million hectares ng 2019-2020 at ito pong pinakahuli, umabot na po tayo ng 1.6 million hectares planted to hybrid rice per year. At ngayon nga pong taon na ito, ang target po ng Department of Agriculture in partnership with the private seed companies o seed industry
Ang target po ay 2 million hectares. 2 million hectares. Although, siyempre, kasalukuyan po na tuloy-tuloy pa ang ating pagtatanim sapagkat nagtatanim pa lang po ngayon ng para sa 2025 wet cropping season. Ng seeds. Ng seeds. Okay. And then, ang karagdagan po niyan, magtatanim uli sa 2025-2026 dry cropping season para po makita natin kung talagang kakayanin na yung 2 million hectares. Although, meron na po yung support sa Department of Agriculture. And of course, ang private sector po na andyan na. Ready na po yung kanilang mga hybrid rice varieties, yung binhing gagamitin, o yung binhi na ipamamahagi ng Department of Agriculture sa mga target farmers all over the country. Doc, yung 2 million hectares na na posibleng gagamit na ng hybrid Na seeds. nakaprogram na talaga yon. Oo. Ilang percent po yan ang na-convert na natin from using the inbred? Aba, tingnan mo, no, magmula tayo talaga lahat yan ni-inbred. So, sa ngayon, na halos 2 million hectares na yung magtatanim ng hybrid rice, aba, mahigit na pong 40%, 40% ng kabuuan ng irrigated areas natin ang nagtatanim ng hybrid rice. Okay. At ang maganda po niyan, kung titingnan mo yung production ng palay sa buong taon, from 2017 to 2023 o 2024, kulang-kulang na din pong 40% ng kabuuang production ng palay sa Pilipinas ang contribution ng hybrid rice. So, napakalaki po ng nai-contribute ng hybrid rice program, ng hybrid rice production sa kabuuang palay production ng Pilipinas. At tiningnan din po namin yung mga magsasaka, marami po talaga magsasaka ang na-improve yung kanilang pamumuhay o gumanda yung kanilang pamumuhay at napakaraming masasabi ko na model farmers, lalo na po sa Central Luzon, sapagkat yung pong Nueva Ecija, isa sa pinaka madaling nakuha ng mga magsasaka ang teknolohiya dito at marami ng magsasaka ang umaani ng halos 10 tons per hectare or mahigit pa. Alam mo ba sa Nueva Ecija ngayon? Pag tag-araw, di siyempre may patubig ka rin, maganda ang solar radiation, kukunti ang pest and diseases, walang bagyo. Pag ang inani mo sa bukid mo ay 160 kabans lang ng hybrid, sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, ay ang hina ng ani mo. Sapagkat umaani na sila ng, ng 10 metric tons or more. Diba? So, during dry season. Dry season, oo. At ang maganda naman, dahil tuloy-tuloy ang research and development na ginagawa ng private sector, ng public sector. Sa public sector, andyan ang PhilRice, andyan ang UP Los Baños, andyan ang International Rice Research Institute, at sa private sector naman, yung mga seed companies, ang dami na nating hybrid rice varieties na nadidevelop na hindi lamang para sa dry season. Okay. Marami na ding varieties ngayon ang naaangkop sa wet season. Kaya ang amin namang layunin ngayon sa private sector at sa DA, ma-educate yung mga magsasaka na subukan din yung hybrid sa tag-ulan. Kasi natatakot sila na magtanim sa tag-ulan kasi daw baka sila tamaan ng bagyo, baka sila tamaan ng peste at sakit ng palay, malaki ang investment nila. Sa cost of production, may kaunting difference kasi yan. Okay. Pero Doc, given na mas malaki ang ani doon sa dry season. Oh yes, ano na talaga yan. At ako naman, bilang magsasaka din at bilang nakasama sa implementasyon ng program, masasabi ko po na kahit po tag-ulan, ay talagang malaki pa rin po ang maibibigay na karagdagang production at karagdagang kita sa mga magsasaka. Yung mga magsasaka, lagi ko po sinasabi yan, ang rice production po, ang negosyo ng rice farmer. So bilang negosyo, kailangan po ninyong isipin lagi ano yung magiging return on investment. Kumbaga, kada piso na ginastos ng magsasaka, magkano ang babalik sa bulsa niya. Na napakahalaga yun sapagkat lagi po sinasabi ng mga magsasaka, ang mahal naman po ng ng gastusin sa hybrid rice seed production. Sabi ko, di po ba ang pagtatanim ng palay, yan po ang negosyo nyo bilang rice farmers. Isipin po ninyo, kung mag-i-invest kayo ng additional na piso, magkano yung babalik sa inyo? At marami na pong magsasaka ang nakakaintindi ngayon ng ganitong prinsipyo sa return on investment. Kaya
nag-i-invest na rin po sila ng additional na fertilizer kada hektarya. Isipin mo, kung magdagdag ka lang ng 1 o 2 sako ng abono per hektar. Ang isang sako ng abono, sabihin mo na 1,300. Eh kung madagdagan naman ng ani mo ng another 1 ton, o 1 ton, i-multiply mo lang, sabihin mo na kahit 14 pesos o 18 pesos, that will be 14,000 to 18,000 ang madadagdag. Additional. At gimasos ka lang ng 1,400, di ba kitang-kita doon yung yung additional ROI o return on investment. Kaya yun ang dapat lagi mong sasabihin sa magsasaka. Dahil hindi nila masyadong ma-visualize na ang iniisip lang nila ay gastos. Okay. Aba, isipin mo, magkano ibibigay sa yung kita? Doc, balikan ko lang yung discussion natin kanina na medyo may hirap. No? Balikan natin yung mga seed growers ng hybrid. May hirap siya. But noon pa meron na tayong mga seed growers. Ito yung mga inbred. Gaano ba yan talaga kalayo yung technology? Bakit nahihirapan ang dating seed grower na yung mag-produce ng hybrid rice? Aba, ano yan, talagang kung ikaw ay walang experience sa hybrid rice seed production, nasabi mo mahirap talaga. Kasi yung inbred certified seed producer, pag ipinunla mo yung isang binhi, alam mo nagtanim ka ng register seeds, sabihin natin ng RC534, kumbaga kasi ano yan yung variety na yan, medyo mabango, masarap kainin. Pag nagtanim ka niyan, iisang binhi ang ginagamit mo. Kasi self-pollinated yan eh. Okay. So, pag itinanim mo yan, at ang bukid mo, inalagaan mo lang ng ayos, baka simpleng pamamaraan, alisan mo lang ng mixture yung bukid mo. Alam mo, may mga drop seeds, ganon. Alisin mo yon, mapupuro mo yung binhi, tapos isasubject yun sa seed certification sa Bureau of Plant Industry, at nakapasang certified seeds yan, meron ka ng certified seeds na pwede mo nang ibenta sa mga magsasaka kapag nabigyan ng certification tags, o pwede mong ibenta sa gobyerno kung namimili ng certified seeds para sa program. Samantalang yung hybrid, gagamit ka 2 klase ng binhi. Eh siyempre, kung wala kang karanasan doon, sabi ko nga sa'yo, dapat magsabay yung pamumulaklak ng babae at lalaking palay. So, yun ang sinasabi nilang mahirap. Kapag hindi nila nasunod yung tamang timing ng pagtatanim ng lalaki at saka babaeng palay, doon lagi sila sumasalto o hindi nila na-attain yung tamang dami ng binhi na mapupulos kada hektarya. Meron ng seed growers o mga seed companies na nakaka-attain ng 2.5 to 3.5 metric tons kada hektarya ng hybrid rice seed production. At nung kinumpute namin ang gastos, kapag yan ay na-process na yung binhi, dumaan na sa seed certification sa Bureau of Plant Industry, at naging hybrid rice seeds na yan, yung mga seed growers, kumikita na siya ng 120 to 130,000 pesos per hectare. Imagine, ang laki na ng difference, ang laki na ng itinaas ng income ng mga magsasaka sa seed production. Kaya isang technique yan, pakita mo sa kanila at ma-experience nila yung seed production, at sa susunod na taniman, talagang tuloy-tuloy na yan ang magpuproduce ng hybrid rice seeds doon sa kanyang taniman. So malaki ang kita ng mga seed growers. At sa simula lang po talaga, siyempre, kailangan mo ma-experience at maging successful yung iyong pagtatanim ng hybrid rice seed production. So may lahat naman ng bago. May tama yan. May challenge talaga. Doc, balikan ko lang yung talk mo dito sa seminars, dito sa tour. Ang ganda nung pag-explain mo, yung introduction mo, bakit importante yung pataasin yung production ng rice sa Pilipinas. Maganda yung sinabi mo na statement, Doc, na lagi nating binabanggit yung problema, yung presyo ng palay, presyo ng bigas, pero hindi natin pinag-uusapan. Bakit nga ba nandun tayo sa ganung klaseng problema? Alam mo, itong pagtatanim ng palay sa ating bansa ay talagang medyo marami tayong nararanasan na sabihin natin na hindi lamang technical difficulties, but may mga kaakibat pang ibang problema. Katulad yan,
Alam natin na yung mga lupaing may patubig na dapat tinataniman ng palay, hindi dapat yan na co-convert sa other purposes. Kasi imagine ng gobyerno nag-invest ng malaking halaga sa irrigation development, paglalagay ng dam, paglalagay ng mga canals, kino-concrete ang mga canals, at hindi yan dapat talaga kino-convert sa ibang into commercial oo. Kasi kapag ginawa mo yan, lalong nagkakaroon ng problema ang ating bansa na mabawasan yung production ng palay. Samantalang andyan na yan So ang akin lang sinasabi is, siguro kung meron mang ganitong mga bagong development sa isang munisipyo, wag naman sana yung may patubig ang kanilang i-convert o galawin. Doon na sila mag-convert sa mga lupain na walang patubig, sapagkat yun, siyempre, usually ang farmer nakakatanim lang na isang beses doon. At mababa pa ang ani. Samantalang yung may irrigation, makakatanim ka na ng 2 beses isang taon, mas mataas pa ang ani mo kada hektarya kahit sa wet o kahit dry cropping season. So napakahalaga yung hybrid sapagkat sabi ko nga sa iyo, yung hybrid kumpara mo sa inbred ay merong minimum of 15 to 20% na taas ng ani kada hektarya. Doon pa lang kitang-kita mo na yung kitang-kita mo na yung maibibigay na contribution ng hybrid rice versus doon sa certified seeds. Pero ang maganda doon, because nga of the continuous research and development, meron pang mga varieties na hindi lamang ganon kataas ang naiko-contribute na taas ng ani. Meron pang nadodouble at meron pang natitriple ang ani ng magsasaka bawat hektarya. So, bakit hindi mo susuportahan yung hybrid rice program? So, kitang-kita mo na yun ang solusyon, isang solusyon para pataasin ang production at mabawasan yung importation na kumakain ng malaking dolyar sa ating budget sa Pilipinas. So, sa halip na mag-import ka, suportahan mo na lang yung mga lokal na mga magsasaka na nagpuproduce ng bigas para sa sariling bansa o sa mga mamamayan natin. Di ba? Ang sinasabi mo, sir, na dapat hindi ma-convert yung irrigated. Yes. Kasi yung mag-convert ka ng lupa na gagawin mong irrigated, mahirap na yon. At saka wala tayong sapat na pondo para Tapos yung productive, i-convert mo. Yeah, that's it. Alam mo ako, sa isang banda, talaga, kapag may development, kailangan naman talaga ng additional infrastructure. Diba, sa housing o sa industrialization. But, pwede mo naman gawin yun doon sa hindi irrigated areas. Kasi, ang sinasabi ko, ang laki na ng investment na ginastos ng gobyerno para i-develop mo yung irrigation facility sa bansa. Pero kung magpunta ka dyan sa parting Central Luzon, sa Southern Tagalog and other regions of the country, ang daming kino-convert na irrigated areas into other purposes. Nakakapanghinayang sapagkat hindi naman ganon kabilis mag-develop ng irrigation facilities. It will take years and kailangan mo ng billions of money bago ka makapag-develop ng irrigation facilities. So, isa yan sa factor kung bakit bumababa ang rice production natin. Yeah, isa yan. Okay. Pero, in addition to that, meron pang isang major constraints na nararanasan natin. Katulad last year, versus nung 2023, mas mataas pa yung production natin nung 2023 kesa nitong 2024. And that is because doon sa epekto ng sinasabi nating climate change. Isipin mo ba last year, sa isang buwan, naranasan natin yung 4 to 5 typhoons. Kung natapat pa naman yung bagyo, doon sa panahon na malapit na tayong mag-ani, di ba? Kaya nga, yung area na supposed to be makakaani tayo ng palay last year, noong 2023, ang total na area na ating pinag-anihan ng palay ay umabot ng 4.8 million hectares. Okay. Nitong 2024, because of the
the number of typhoons, so sa dami ng bagyo na dumaan sa ating bansa, alam mo bang umabot lamang ng 4.6 million hectares ang nataniman na harvestan ng palay. Ibig sabihin, mahigit na 200,000 hectares ang nabawas sa inanihan natin ng palay. At yun ang isa na nagbigay din ng problema o dahil bumaba ang ating palay production in the country. Kaya tayo naman sa research, sa side ng science, kumbaga, nandyan ng PhilRice, nandyan ng DIE, nandyan ng IRI, nandyan UP Los Baños at iba pang private sector, talagang tayo ay tuloy-tuloy yung suporta dito sa hybridization program sapagkat ito ang isang technology sa kasalukuyan na tutulong sa bansa para pataasin pa rin ang production natin kahit ganito lang kaliit ang ating taniman. Pero alam mo, ang sinasabi ko din, kung talagang meron tayong political will na talagang masigurado ang increase ng production sa ating bansa, magbigay ng tamang resources sa pag-develop ng additional irrigation facilities in the country. Alam mo kung bakit? Tingnan mo yung sahod ulan, yung rain-fed lowland. Umaani ka lamang dyan ng halos 3 metric tons isang hektarya. At isang beses ka lang pwedeng umani sa isang taon. Samantalang kung yan ay irrigated area, yung 3 tons mo, kung gagamit ka ng hybrid, pwede mo pang mapataas yan ng, sabihin mo na 6 to 8 metric tons na lang on the average. O hindi na pataas mo ang ani kada hektarya at double cropping season ka ba? Pagpalagay mo sa tag-ulan, mag 6 tons ka na lang o 6 tons plus 8 tons, halimbawa, ay di 14 metric tons ang ma-harvest mo sa isang hektarya kung may patubig at ginamitan mo ng hybrid rice technology. Di ba? So yun ang ating tinitingnan ngayon na kaya pa natin na ma-attain yung level ng rice self-sufficiency sa bansa na at least siguro mga 92 to 95% by 2028 kung talagang lalagyan natin ng sapat na pondo o sapat na support ang ating mga magsasaka at yung mga infrastructure requirement natin ay talagang bigyan ng prioritization. Kasi kung titingnan mo naman billion-billion din ang ginagamit sa importation i-develop mo na yung sarili mong pasilidad at matutulungan mo pa yung mga magsasaka natin na umunlad ang kanilang pamumuhay, di ba? Very clear ang solusyon. Di ba? Kailangan lang talaga ng support. At sama-sama o tulong-tulong ng bawat sektor sa pag-i-implement nitong hybrid rice program. Ito na yung sinasabi natin ngayon na kailangan meron na kayong convergence. Ibig sabihin ng convergence, lahat ng department ng gobyerno, lahat ng institutions na tumutulong doon sa rice farmer, ay di pagsama-samahin na natin yung tulong, total iisa naman yung clientele natin. Si farmer, masosolve yung problema niya kasi yung suporta na andun na sa kanya, di ba? Walang dahilan na hindi niya ma-attain yung target increase ng production with all those support using the convergence approach. How about, sir, yung mabilis na pagtaas ng population ng Filipino? Yan ang talagang medyo ang hirap na sagutin yan kasi siyempre, desisyon yan ng bawat Pilipinong pamilyang Pilipino. But kasama yan? Kasama yan. Kasi alam mo ba nangyayari? Hindi tayo makakope up sa production sa pagdami ng tao. In terms of percentage, mas mataas pa ang growth rate natin kaysa sa increase in rice production Pero alam mo, kinumpute namin yan Kung magagawa mo talaga itong hybrid rice sa commercialization program in full, with full support from the government, malalampasan natin yung aspeto na yon. Ibig sabihin, mas mataas na ang magiging percentage production natin ng palay versus dun sa growth ng population. Isipin mo naman, yung base dun sa binanggit ko sa huli kong seminar, ang ating total population ay 116 million na. At ang ating kabuuang kinakain sa isang taon ay umaabot ng 122 kilos. Taon-taon madadagdagan yung 116 million na yon. O gano'ng karaming bigas ang kailangan mong idagdag. Hindi naman nadadagdagan ang lupa. Di ang solusyon mo,
damihan mo yung lupain na tinataniman mo ng teknolohiya na magbibigay ng mas mataas na ani kada hektarya at ito na nga yung hybrid rice. Okay. Pero yung hybrid rice, kung hybrid rice seeds lang yan, hindi rin niya kayang ibigay sa yung taas ng ani. Kailangan mo dyan, yun na nga, may patubig ka, may tamang pataba, yung pagkain ng palay, para ka din nag-aalaga ng manok, ng baboy na kailangan nutritious feeds para lumaki at maibenta mo sa target mong number of months. So, ganun din sa palay. Kailangan ibigay mo yung tamang nutrisyon, yung nitrogen, phosphorus, potassium, at saka yung mga micronutrients na kinakailangan ng ating halamang palay, lalo na ng hybrid. Para din yan tao eh. 'Di ba? Bakit ba tayo nagte-take ng vitamins? So, 'di ba? Supplement para mas lumusog tayo at maganda yung maging ating performance sa araw-araw, 'di ba? Lagi kang fit to work for the good of the country o yung trabaho mo, 'di ba? 'Yun yung ano doon. Okay, ano pa yung mga problema, Doc, na hindi pa natin nabanggit na dahilan kung bakit bumababa or kumokonte yung production? Siguro napansin mo, very clear yan this year, this last season. Sabi ko sa'yo, last year, last dry cropping season, ang presyo ng sariwang palay ay umabot ng 19 to 22 pesos per kilo. Yes. At yan ay napakagandang insentibo sa mga magsasaka. Sapagkat, ang sabi nga ng mga magsasaka na interview ko, alam nyo sir, kahit po bawasan ang incentive ng subsidy ng gobyerno sa amin, basta siguraduhin lamang na tama o mataas ang presyo ng palay, okay na po sa amin yan. Siyempre, kahit sino man, nawawala ng ganang magtanim sapagkat ang baba ng presyo ng produkto mo, di ba? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.